kahoy din. Pagtapos ng eleksyon, yung mga politiko, pati-pati na. Yung mga kapitbahay, kahoy pa rin. Hindi na lang po. Kaya, huwag kayo mag-alala, mga nanay-tatay ko, lolo-lolo ako. Hindi kayo uuwi ng ipukot, galit, o inis. Dahil wala kayong maririnig na kanira dito. Ano lang tayo, real talk lang, good vibes, at chill-chill lang tayo. Dahil mabigat ang bilin ko sa your choice. Sabi ko sa kanila, uy, umayos kayo. Yung utaw, pinuntahan kayo. Binigyan kayo ng oras. Huwag yung sasayamin. Kung kayo first time, natakbo, sabihin niyo na lang kung ano ang gagawin niyo. Kung kayo naman, re-electionista, sabihin niyo na lang kung ano ang ginawa niyo sa loob ng 3 taon. At hayaan natin ang taong bayan ang humusga later on. Kaya, stay nila kayo sa Gently. Hindi kayo mawawalan. Para alam nyo na sagot ha. Mga taga-tulong nga kayo. Kamusta po kayo? Hindi salamat sa Diyos. Abayo po. Bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Bakit? Ilang taon pa lang na nakakalipas. Lahat tayo nangangamba. Lahat tayo natatakot na baka tayo mamatay. Baka may infection tayo ng COVID-19. In fact, even sa loob ng bahay, kinakabahan tayo. Yung kamag-anak natin umachika, ay COVID. Tama po ba? Kaya bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Diyos. Ano't naman ang ating pinagdaan ng hirap. At ano't naman ang kasalukuyang pagsubok na ating pinagdadaanan. Salamat sa Diyos. Buhay tayong lahat ngayon. Dahil habang buhay, may Unay, ay, lolo ko ako, matanong ko lang kayo, bakit pa kayo naghahanap ng ibang mayor? Eh meron namang mayor na nakaupo. Mas malaki nga ngayon eh. Hindi, siyempre, ako din nangangamba. Nag-aalala ako. Bakit? Kasi ang mga nakaupo, mahal ko yan. Alaga ko yung mga nakaupo. Oo. Pati si Bento, yung congressman yung alaga ko yan. Lahat yan. Dala na, pag linong ko sa utang na loob kay Danny Laguna. Binabuti niyo. Never ko yan itinanggi. Never ko yan kinugli. Never ko yan itinanggi. At tayo na mga naparito, tayo mga Pilipino, hindi lang taga-tulo ha. Bilang Pilipino, isang kaugalian na itinatangos natin ang iyong sa mundo pinagayabang natin. Tayo mga Pilipino, marunong tayong tumanaw na at naniniwala rin ba tayo na ang utang na loob ay walang katapusang bayaran. Tama po ba? Tingnan natin kung talaga bang nilimun ko. Una, Philip Laguna. Nakaupo. Lay Laguna. Nakaupo. Dennis Laguna. Nakaupo.
Si ate. Ilan sila? Happy? Happy. Masaya ako. Hindi, masaya ako na nasa ayos yung mga anak ni Boss Danny. Masaya ako sa tulong natin lahat. Sa tulong natin lahat. Yung hindi na kami ni Boss Danny, na kami na mga anak niya. Tama po ba? Ano? Tay. Lola. Maghanap kayo ng kahit isang dumagoso sa sitio. Wala. Kami bakit? Bilang pagtanang ng utang ko, isinantabi ko mga anak ko. Inayos ko muna yung mga anak ni Boss. Ngayon, kung sila'y naging mabisa na mayor o hindi ako para umusga. Taong bayan ang umusga yan kalaunan. Ano? Yorme, tatanaw ka pa ba ng utang na loob? Ang sagot, opo. Bakit? Ipilipino. Ganun talaga tayo mga Pilipino. Kaya naman, meron lang akong pakiusap. Baka naman po pwede, sa ibang bagay na lang ako, tatanggap ng utang. Bakit po? Kundi dahil sa Diyos, at dahil sa inyo, wala po sa kinalalagyan ko ngayon. Eh, may utang na po din naman ako sa taong bayan. Masama pang tingin ko ang panawagan ng taong bayan. Eh, taong bayan na sumisigaw. Balik ka na. Eh, kaso, ako nasigawan eh. Wala na nagalit! Nagulat ako. Napanood niyo ba yun? Para akong asawang kinuwala na malit ako sa bahay, hinagis sa labas ng kwentuhan. Huwag ka na nagalit! Bakit gano'n? Bakit sila nagagalit? Bakit sila nangangamba? Hindi naman nila pag-aari ang pwesto niya. Pag-aari ang taong bayan. Implihan na kami ng taong bayan. Ang katunayan, ang kontrata namin sa empleo every 3 years. After 3 years, expired. Then you go back to the people. Tay, Lola, pwede ba ako magpa-renew? Pag sinabi ng taong bayan, approve! 3 years ka ulit na kontrata. After 3 years, expired. Balik ka ulit sa taong bayan. Ang katotohanan din, kapag ikay naging mabisa, sa'yo tungkulin, ipopromote ka pa ng taong bayan. Katulad ng ginawa niyo sa akin. From Kusya, promoted vice mayor, then promoted mayor. In fact, ang isang leader, kapag naging mabuti siya sa kanyang tungkulin, kahit hindi na siya makita ng taong bayan, iboboto siya ulit ng taong bayan. Tama po ba? Eh, ba't sila nagagalit sa akin lahat ngayon? Lahat sila! Noong araw, puro sila papuri. Akala mo pala simba. Papuri sa'yo. Hindi. Kung gagalayin sila sa akin. Eh, ako naman, ba't hindi magtatampo? Tingnan ko ninyo, kayo puso. Kaya akala natin, kung ano yung nasimulan natin, itutuloy na lang nila. Tama po ba? Wawaglit na ako na palang pinagabago na nila. Una, senior citizen. 9, 5, dito. Totoo ba? Na kapag wala ka sa araw ng payout, halimbawa first quarter, wala ka doon, hindi mo na makukuha ang pensyon mo. Tingnan ninyo. Eh samantalang, ito ba? 9.
ba si Mayor Lacson? Sige, iligas nila. Ibig sabihin, kaya ko yung pinabanggit sa dinami-dami na nagaang mayor sa lungsod ng Maynila. First time nyo bumoto ng batang mayor. At yung batang mayor na yun ang nag-isip para sa mayaman, para sa middle class, para sa mahirap, may sakit o wala, botante o hindi, pantay-pantay, may pensyon ang senior citizen sa Maynila. Tama po ba? First time. Anong sabi ko noon? Anong sabi ko noon? May sakit o wala, botante o hindi. Kapag hindi mo nakuha ang first quarter, dahil wala ka sa susunod na quarter, doble ka. Tama ulit. Ang hindi mo nakuha ang first quarter, second quarter, pagdating mo na third quarter, triple ka. Tama. In fact, nasabi ko, pag January hanggang Nobyembre, hindi mo nakuha. Pagdating ng Disyembre, ang sabi ko, nanay ko, tatay ko, doktor ako, pumanakad kayo. Pagdating ng Disyembre, maglulubi-lubi tayo. Maglulubi. Enero, Enero, Marso, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto. Hey! Ganado kayo. Oh, bakit nilagin ako? Bakit pa nila pinahihirapan yung mga matatanda? Eh sa totoo niyan hindi naman alam ng tao bayan kung kailan at anong araw darating ang pensyon. Eh di siyempre, araw-araw, nangangamba tuloy yung mga matatanda. Alam mo naman ang mga matatanda, malalapot ang dugo niya. Maaga na ang gigising niya. Sa pag-aalala, sa pangangamba, pagkagising saan niya pupunta. Chairman, wala. Alas panay. Sawi. Uwi. Tulog. Gising ulit sa baga. Saan ang bulan? Chairman, ano na? Lolo, wala pa. Mamalas-malas mo. Yung matanda, tinawagan na ako. Lola, pasya ka naman sa Cavite, namimiss ka na namin. Lolo, pasya ka naman sa Bulacan, namimiss ka namin. May pobre matanda, tinawagan na ako. Walang nagawa, nagbakasyon. 2 days after, balik sa Tondo. Saan na ako pupunta? Siyempre, ano na? Nakunay, nagkamigaya kahapon, wala ka. Sa totoo naman, 500, wala na ngayon eh. Ito lang. Kakakarampot na nga lang eh. Ipinagdadagot pa natin. Pinahirapan pa natin. Sinindihan ko na nga eh. Mayaman, middle class, mahirap, botante o hindi botante, may sakit o wala, pantay-pantay. Ang tanging kwalifikasyon lang, edad at saka address sa Manila. Tapos na. Para hindi na magkalituhan ng mga matatanda. Eh ngayon, di 500. Pahirapan pa natin. Ano naman nagkakaroon? Eh ngayon, totoo pa, na kapag hindi ka na botante, wala ka ng pensyon. Tingnan ninyo. Kung hindi masakit yan, kayo man, na lumagay sa katayuan na yan. Ibig sabihin, buhay pa ako. Humihinga pa ako. Takot pa ako. Kaya lang, 6 na taon na akong nakahirati sa karamdaman. Hindi na ako makatayo. Hindi na ako makaboto.
Siyempre, mayaman, middle class, mahirap, ay sakit o wala, o pantay o hindi, para pantay-pantay. Eh ngayon, pag walang boto, walang vision, tatanda din kayo. Una-una lang yan, mauna na sila. O na, Itay, totoo ba? Wala na raw yung issue. Wala. Pinalitan pa talaga ng isipo? Talagang galit sa inyo? Bakit? Binibigyan ko kayo ng stick, binibigyan kayo ng insure para bumaba buhay ninyo. Binibigay naman nila, gusto yata mamatay kayo sa diabetes. O na ha? Meron akong konting paramdam dyan, pagpapasensya ko na. Nakita niyo yan? Meron kayong insure? Pasensya nyo na, nasa bote lang ha. Alam sa manap sa pwesto eh. Pero, umanata kayo. Iawaan nyo sa tulong ninyo pagdating ng araw. Babalik ko yan sa lata. Tama ba? Totoo ba yung cake naging cupcake? Talaga? Yung Muestra. Totoo ba wala na rin yung black rice? Wala rin brown rice? Sa totoo lang, yung istorya ng black rice, napagalitan pa ako dyan ng matanda. Sabi sa akin ng matanda, ikaw, hindi mo na kami mahal. Bakit tunay? Yung binigay mo sa amin bigas, kulit pa. Talaga? Totoo. Pati yung school bags, nawala na rin. Ito, hindi ko ako issue. Issue ka na ako. Talaga? Wala na rin. Well, anyway, sabi ko sa matanda, Nay, yan po yung black rice. Yan po yung pinakamahal na bigas sa buong mundo. Pinakamahal. Ang inig-inig na, ang hirap ng tuloy, ang una. Sabi ko, yun yung pinakamasustasyang bigas. Gusto ko lang maliparamdam sa iyo na yung nakakain ni Jaime Gusto Subilgagala, matik man ng lamang. Kasi nga gusto ko nutrina, gusto ko vitamina, gusto ko malusog. So nawala na lahat mo ngayon. Tingnan ninyo. Kung hindi makote na makote, pahirap na pahirap, kawala na kawala, yung mga nasimula ko sa senior citizen. Pero kung makagasto sila sa Zumba, sa Roas Boulevard, milyon-milyon. Kung makagasto sila sa pasosyo sa Sidiol, milyon-milyon. Pagdating sa matatanda, mawala na mawala. Kaya kung ginagawa yung Nay, ito ganito ka. Kaya kung ginagawa, bakit kayo merong metformin, losartan, vitamins, ensure, allowance, birthday cake, at may regalo pa kayong extra pagkapasko. Bakit? Ba't parang spoiled kayo sa akin? Alam niyo bakit? Konti na lang kasi birthday niyo eh. Hindi, alam mo yung gusto mong iparamdam sa matanda na sa hinaba-haba ng pamumuhay niya sa Maynila, sa tinatagal-tagal niyang namuhay sa Maynila, nagkaroon ng isang gobyerno na sila naman ang prioridad, may halaga at binibigyan ng importansya ng gobyerno. Yung alam mo yung pag yung matanda, kapag nangingili, natutuwa ka na. Kaya totoo yung sinasabi ni Chichi, nung bata kami, malalaputuwa ko namin, kayo matitigas, inalagaan niyo kami. Kayo matitigas na ako namin, marurupok na ako ninyo, kami naman naman talaga sa inyo. O ngayon, may bagong balita. May chismis akong dala. Gusto nyo mga pakinggan? Chismosa talaga kayo.
Akala yata nila atat tayo kung magkano. Hindi nila naiintindihan. Yung itinatapos lang natin ng ilog, iniyayabang lang natin bilang senior citizen ng Maynila na ngayon, kami mga senior, may halaga, may importansya, prioridad kami ng tama na. Hindi naman ito magkano eh. Sa dulo mo, napapagalitan pa kayo ng anak yung isa eh. Nay! Ang init-init ng araw! Wag-wag lang yan, ako na magbibigay sa iyo. Ano sabi ng matanda? Ayaw ko ng pera mo, gusto ko kayo eh. Iniyayabang mo lang na yung mararamdaman mo na mahal ka ng gobyerno. Hindi ko magkano, reklamo sila na reklamo, walang pera, kaya walang gamot sa health center. Reklamo sila reklamo, walang pera, kaya walang gamot sa ospital. Pero may nagpobre. Nagkapera. Okay lang ba? January. Sige, maglumi-lumi tayo ulit. January. February. March. Nomad ka. Tatlong ulit. Tama? Bigayan April. Tama? Ano susunod sa buwan ng April? Mayo. Ano meron sa Mayo? Siguro naman, alam niyo ang dahilan kung bakit nila ginagawa yun ngayon. Alam niyo po, talaga, ay panatag na ako. Ako, basta, bagay, natabanda na kayo. Alam niyo na ang tama at mali. Basta ako, I trust you. Kumain ko kayo. Hindi ba kayo kumakain? Nasa ka ba hindi kumakain? Hindi ba kayo kumakain? Okay, magkala, lilipas din yan. Nanay mo. O sige, Tay! Tay! Wala! Umuwi kayo! Umuwi kayong mabusog ng pag-asa. Sa pag-asa man lang, mabusog kayo ngayong araw na ito. At sabihin niyo sa inyong mga anak, mahal sa buhay, may awa ang Diyos at sa tulong ninyo, nakabalik tayo, ibabalik ko ang lahat na nawala sa senior citizen. I love you. May asing pa si Lola. Pwede pa Lola. O pangalawa, totoo ba na kapag nagpapacheck up ka sa health center, kailangan naka-online schedule ka pa? Wow! Sosyal. Ano, St. Luke's? Easy. Puso nyo, nakatikitan yan. Tay. Diyan nyo maalala na ang leader hindi na unawaan ang kakayuan ng kanyang mamamayan. Bakit? Tingnan ninyo, online, schedule. Una, ano kailangan mo sa online schedule? Cellphone. Ano? Libre ka cellphone? Postgas ka. Sunod, ano kailangan mo? Load. Libre ba load? Postgas ka. Pangatlo, hindi na ka malupit. Hindi ka marunong mag-online. Halimbawa lang ito hindi ito mangyayari sa iyo. Sample lang, just for the sake of conversation. Anong pangalan niya? Ako na dito. Halimbawa, si Tatay Manuel, isang araw, hinahapon. Ako, dali mo
Ano sagot ako? Tumigil ka no, wala kang online. Ano nangyari kay Tatay Manuel? Kunin mo on. It doesn't make sense. Ang health center, the principle behind it, yung prinsipyo ng pagkakatatag ng health center ay hindi para gamutin ka. Ang health center is to address your immediate health needs. Yan, halimbawa, magpapakahula ka para sa pulmonya, health center. Magpapacheck up ka ng blood pressure, health center. Pag-test ka, pag-bisita ka sa health center, bibigyan ka ng calcium, bibigyan ka ng iron, yung ako ninyo, kung may tulog, kung may luga, checkin nyo. Hindi ka gagamutin ng health center. Dahil kung may sakit ka, dadalhin ka sa ospital. Pero yan ay pinupuntahan ng tao dahil ipinagbabakasakali na tao, baka meron metformin, may losartan, may vitamin C, may gamot. Tama mali. Ngayon kailangan ko na magpa-online schedule. Wow! Tay! No, takot ako. I will give credit where it's due. Noong panahon ko, at hindi ko lang panahon, yung panahon na sinulan ko, si Hera, si Alfredo Lim, si Rico Atienza, si Mel Lopez, si Bagaching, si Villegas, si Lacson, lahat na nagdamayo hanggang sa akin. Ang taong bayan, kapag pupunta sa health center, huwag mo sawa. Anytime na gusto niya, pwede siya magpa-check up sa health center. Bakit kailangan baguhin? Bakit kailangan mahirapan na ka? O ngayon daw, itong chismis, tinanggal na daw. Tinanggal na daw, ano? Pero 2 years and 6 months, nahihirapan ang taong bayan. Kung hindi pa ako tatakbo, hindi tataasan ang pensyon. Kung hindi pa ako tatakbo, hindi nila tatanggalin yung schedule sa health center. Kaya yung 1,000 na yan, sa totoo lang, mayroon akong kanta yan. Kala ni Chichi siya ng marunong kumanta. Mayroon akong kanta yan. Sa kanyang pag-alis, sa health center, ang schedule, may kanta ko yan, natinsaw ko yan. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay? Nagbigla-bigla ng kilos. Iyan pinakamabisa pag mayroon ka ng tenga sa taong bayan. Pakinggan mo yung taong bayan. O Nay, Tay, mga lulot ako, umuwi kayo. Sabihin niyo sa inyong mga mahal sa buwan, may awa ang Diyos. Sa tulong niyo, ipabalik mo yung dating sistema ng healthcare system natin sa community. Pangatlo, pero hindi ko pwede sa akin ang galing to. Gusto ko malaman kung pareho tayong napapansin. Kasi kung sa akin lang nagaling, bias. Kasi kalaban ako sa politika. Nay! Tay! Mga lulot ko lang. Napapansin niyo. Napapansin niyo ba parang tumulog-ulit ang Maynila? Talaga? Napapansin niyo? Parang magulo-ulit. Parang maraming tipologis. Saka si Eddie, kilala niyo si Eddie? Benicia. Ay si Mati. Pati kasama ni Eddie. Nabali ka na sa divisoryo. Pati nun, anong sabi ko sa inyo noon? Anong pinangako ko sa inyo? Nung naupo ako, July 1. 48 hours. Yung 30 years yung problema sa pag-uwi, sa tulo. Kung galing kayo ng Cubao, Divisoria, nakakating trip kayo sa Abad Santos. Kung galing kayo Pamplona,
bando na. Itong uhugin na to. Ito lang yun, ang nagpalinis noon. Ano sabi ko? Tay, mga batang Maynila, kung manatan kayo, pag yan nabalik, nalagyan na ako. Di ba yun ang pinangako ko sa inyo? O, natapos ang trip ko, hindi nabalik. Napapakinabangan ng taong bayan ulit ang kalsada. Nakalalakad ulit ang maayos sa kalsada, tao sa kalsada. Ngayon, nababalik ka naman. Tingnan niyo mamaya. Dito, Butuan. Pasipin ninyo. Kaya sa Tagupan. Umpisa na naman yung 10-10. Ayan na po si Eddie. Ayan na po si Pati. Mag-uumpisa na naman yan. Tingnan niyo, Nay. Tatatlong taon lang ako nawala. Sasakit lang ako nawala. Ano nangyari sa Maynila? Number 1 na tayo sa crime index sa buong Southeast Asia. Ano nangyari sa atin? Masyado naman nilang pinabayaan ang ating komunidad. Ibig sabihin yan, patayan dito, patayan doon, holdapan dito, holdapan doon. Kaya po tayo yung number 1. Kaya po. Namimiss nyo ba yung gobyerno na mabilis kumilos? Talaga? Naalala niyo ba yung gobyerno ng araw, umaga, tanghali, hapon, gabi, hanggang madaling araw, may gobyerno sa lungsod ng Maynila? Ay, lolo't lola ko. Hey, Manila, again. Baka pa, tapos na, para umiyan na. Marami mag-aaway mamaya sa bahay. Walang nagluto. Puro kaldero yan. Pero mahalaga ito. Lalo ito mahalaga. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ay, parang pinapalitan ng battery. Hindi ko mabago dito ng City kasi mag-aaway naman si Carlo Lopez. Tay. Mga ganito lang ako. Galing Ito ko na, mga ano, nakaupo. British. Na dati akong pinupuri-puri. Na ngayon ako na pinakamasama Itong Diyos. sa mga kanila. Ang sabi, si Yorme, maraming iniwang utang. Narinig niyo yan? Gusto niyo malaman ang sagot? Dapat lang. Ha? Bakit? Ano na yan eh? Pero Puno yun, na.